everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Ano na nga ba ang nangyari sa kanila? Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng mga kamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Grand International tayo ngayon. So, kamustahin naman natin kung ano na nga ba ang nangyari dito kay Miss Grand Myanmar after ng mga iskandalo na ganap dito sa Miss Grand International Coronation Night. So, alam naman natin na talaga namang kaliwaan yung kanilang palive after ng Miss Grand. At ngayon ay nananahimik sila ng bonggang-bongga. Bakit? So, yon. At eto nga, syempre si Madam Teresa nagsalita na regarding sa issue nga dito sa Miss Myanmar at kahit si Impa ay talagang nagbigay na rin ng kanyang opinion dito sa mga nangyari. So, simulan natin doon sa sinasabi ni Madam Teresa sa social media nung nakaraang araw. Actually, ang sabi niya ay hindi daw niya naiintindihan kung ano ang naging ganap ng Miss Myanmar dahil ang alam nila ay naging fair naman daw sila sa lahat ng kandidata. At kung tutuusin nga, talaga marami pa daw dapat na umangat more than dito kay Miss Myanmar. Pero dahil naging fair sila sa laban ni Miss Myanmar, kaya inilagay nila ito sa second runner-up kasi nakita naman nila talaga na lumaban daw talaga. Pero kung tutuusin daw, marami pa daw much better pa rin talaga na kung ganda ang pag-uusapan at saka yung kalibre. Kaya lang syempre dahil nga may mga botohan, kaya nakarating daw talaga to sa malayo na posisyon etong si Miss Myanmar. Kung ako tatanungin mo, tama nga naman sinabi ni Madam Teresa, marami talagang much better kesa sa kanya. Pero, in fairness naman din kay Myanmar, nakita din naman natin na talagang lumaban siya ng bonggang-bongga dito sa competition na to. At ayun talaga yung iniiyak-iyak nila noon na parang sa kabilangan ng lahat ay alam naman nila na talagang ginawa naman nila yung makakaya nila kasama ang mga Myanmar people. So, yon. So, syempre, naloka sila ng bonggang-bongga. At eto nga, si Mr. Nawat, ang ginawa sa kanila ay syempre niresbakan sila ng todo-todo. So yun nga, noong una nananahimik lang si Mr. Nawat, pero noon lately, as long as possible, kasi gusto talaga ni Mr. Nawat tahimik na. Kasi nga, di ba, parang ang Miss Grand mula noon hanggang ngayon, laging may issue, laging may problema. Napansin ninyo, hindi na siya masyado nagsasalita regarding dito sa Myanmar. Sinagot lang niya yung issue noon na kung bakit ito ay naligwa sa title ng Miss Grand at naging second runner-up lang. Ang sabi nga ni Mr. Nawat, dapat daw maging blessed kasi maging grateful. Kasi nga, di ba nakarating ka ng second runner-up? So, ibig sabihin, malayo yung narating mo. So, bakit ka naghahangad ng title kung hindi naman to para sa'yo? Tama nga naman, di ba? So, marami naman talaga magaganda. At isa nga dito, si Miss India na talagang masasabi natin, hindi mo madideny na talaga siya talaga ang tatanghaling Miss Grand. At kahit ako noon, sa simula pa lang na nakita ko siya, sabi ko, ay, eto na yung magiging reyna ng Miss Grand or si Mrs. Spain. Kasi silang dalawa talaga yung, alam mo yon na pang Miss Grand Beauty, di ba? So, yan. At eto nga. So, ano na nga ba ang nangyari doon sa dalawa at nanahimik na ng bonggang-bongga? Actually, yung National Director ng Miss Myanmar, ayun lang naman talaga yung mainit. Hinahawakan niya ng todo-todo etong si Miss, si Tet, yung nilaban ng Miss Grand Myanmar. So, talagang kinahawakan niya yan at hindi niya pinapakawalan. Napansin ninyo, hindi pa nagdi-declare si Mr. Nawat ng second runner-up ng Miss Grand ngayong taon na to after na mawala si Miss Myanmar, di ba?
So, hanggang ngayon, naghihintay kasi siya na mabalik ito dito sa Miss Grand. Bakit niya gustong mabalik? Kasi wala naman siyang problema doon kay Miss Grand Myanmar. Ang problema niya, yung national director na talagang ayun talaga yun nag-start ng malaking gulo dito sa ano na to sa Miss Grand International, at yung national director na to ayun nga yung kaaway ngayon ni Mr. Nawat, na talagang alam mo yun, medyo ano din kasi talaga tong national director na to inaano niya talaga tong bata na no, dito ka sa side ko. So ngayon ang ginagawa nila, nagsiselling sila, nag-online selling sila araw-araw. In fairness, kasi syempre marami nga na marami ngang tawag dito, hatak itong si Miss Grand Myanmar, at piling talaga nilang malakas talaga sila sa social media. At sinabi nga ni Miss Grand Myanmar na si Tet, sabi niya, I will keep shine every second for my beloved country Myanmar. O, di ba? So, kaya bumangon uli siya at nag-online selling na lang. So, syempre may plano pa siyang lumaban ng ibang pageant, at ang plano nga nila ay lumaban sa Miss Myanmar Universe sa susunod na taon. Oh, good luck. Good luck sa kanya. Good luck sa characteristic niya, di ba? So, yun. So, sana, bago siya sumali dyan, ay tingnan niya muna kung okay nga ba talaga ang attitude niya. Kasi baka mamaya doon sa, sa Miss Universe, kahit semifinals, hindi siya pumasok. Di ba? So, doon siya isasalang. Nung una, naisip nila, gusto nga nila Cosmo. Pero ayaw ni ng national director niya, kasi ang feeling niya kalaban nila ay yung Miss Universe. So doon sila pupunta. Bakit hindi sila pumunta ng Miss Earth? Total, ang sagutan naman niya pang Miss Earth. Baka sa Miss Earth manalo siya, di ba? So yun, ako sa totoo lang sabi ko nga, bakit hindi niya kaya i-try sa Miss Earth? Kesa naman naghahangad siya ng Miss Universe. Sa Miss Universe, talagang umaasa siya, mananalo siya doon. Diyos ko, baka mamaya mag-suicide. Baka, Diyos ko, mamaya umiyak lang siya ng bonggang-bongga, di ba? Dahil hindi siya pumasok sa semifinals. Kung dito, ang iniiyak niya, hindi siya nag-title. Doon, ang iiyak niya, dapat nasa semifinal siya. Ganon ang magiging attitude mo doon. Kaya kung ako sa'yo, okay na yan. So, yun. So, sa ngayon, ayun nga, nag-online selling silang dalawa ng national director. So, siguro, pambawi do sa mga nagastos nila ng bonggang-bongga. Pero believe din naman ako sa determinasyon ng dalawang to no. After nilang bumaksak, ay talaga namang nakita ko naman kagad na sa social media na nakabangon na sila ng bonggang-bongga, na parang tuloy ang buhay. In fairness, maganda yung ganong karakteristik. Hindi ka dapat nalulublob doon sa kinalulubluban mong putik. So, dapat matuto ka talagang tumayo at lumaban. At in fairness naman sa kanila, ayun yung pinapakita nila. Ang problema lang kasi dito, naging feeling apis talaga sila. So, feeling biktima sila dito sa social media, biktima sila ng Miss Grand, na parang feeling nila na kawawa sila at hindi nila deserve yung ibinigay sa kanilang treatment ng Miss Grand. To be honest, kung ako tatanungin ninyo, naging fair naman sa kanila si Mr. Nawat. Sila lang yung hindi fair, kasi parang feeling ko, dahil sa sobrang competitive nila, yung nilagay na nila sa utak nila na sila na ang mananalo dito sa Miss Grand, ayun yung nangyari sa kanila. Sabi nga ganun, minsan wag ka talagang mag-expect ng bonggang-bongga. Katulad ng sinasabi ni Impa sa interview niya, na oo, alam mo sa sarili mo na may laban ka, pero walang kasiguraduhan yan. Kasi syempre may hurado at merong talagang maghuhusga sa'yo na kung ikaw ba ay kadapat-dapat para sa koronang yon. So, hindi mo pwedeng panghawakan na 100% na siguradong ikaw na ang mananalo. Yung believe mo sa sarili mo ay dapat bawas-bawasan mo, kasi hindi mo talaga wala kasi kasiguraduhan, di ba? So, hindi mo siya masusure kung sa'yo ba talaga mapupunta. At ngayon, ganun nga yun nangyari sa kanila. Masyado sila nag-assure,
And then, hindi nila naalala na competition pala to na pwedeng may tumalo sa kanila. Imaginein mo. So, hindi nila matanggap na tinalo sila ni Philippines kasi dapat daw si Philippines third runner-up. So, di ba? So, yun, nakakaloka. So, kung iisipin mo, dapat mas mataas pa siya kay Philippines and then si France daw ang second runner-up dahil nalikod siya sa noo. So, pagpapasalamat yun ni France na mapupunta sa kanya yung posisyon mo. So, yon. So, nakakaloka kung iisipin mo. Pero, nandoon ako na sa kabilang banda, kung titingnan mo naman sila kung paano sila bumangon, kung paano sila lumalaban, talagang yung determination nila, no, in fairness. So, kung sasali sila sa ibang pageant, actually, pwede naman silang manalo. Pero dapat, unahin muna nilang baguhin talaga yung mga attitude nila. Kasi kahit yung national director, may attitude din siya. Assuming din siya na mananalo sila dito. Kung wag masyadong bilib sa sarili na yung paniniwala mo dyan sa kandidata mo na siya ang mananalo at mag-uuwi ng corona sa bansa ninyo, bawas-bawasan mo yung expectation mo sa kanya. Kasi yung expectation na yan, pwede talagang mauwi sa wala. Di ba? Kasi yes, maganda siya pero I think maraming maganda kapag dumating siya sa competition. Lalo na kung ang gusto nilang sumali ay sa Miss Universe. Diyos ko Lord, kailangan talaga yung ganda niya as in level up pa more. Kaya naman niya pero good luck. Huwag siya mag-expect na mananalo siya doon. So, pinakamataas na expectation niya na dyan, pag sumali ka ng Miss Universe, yung makapasok ka sa semifinals. So, yun talaga, hanggang doon lang yung pwede mong marating, na makapasok ka sa first cut. And then sa second cut, hindi ko na alam kung aabot ka pa. So, yun. So, depende pa yan sa makakalaban yan, depende pa yan sa organization. So, dapat isip-isip din sila. And then, kung pupunta naman sila sa Miss Earth, ganun din. Siyempre, hindi mo sigurado. So, maswerte ka na rin kung makakarating ka ng first cut. So, dito sa Miss Universe, may hirapan sila. Sa Miss Earth, may hirapan sila. Di pumunta sila ng Miss Cosmo kasi total malakas naman yung hatak nila sa tao. Di bumoto sila ng bumoto doon na marating nila yung gusto nilang marating. Malay mo, mag-first runner-up sila dyan. Katulad ng sinasabi nila dito sa Miss Grand na kung hindi sila title, dapat first runner-up sila. Diba? So, yun. So, nakakaloka. Ang taas lang talaga ng expectation niya sa sarili niya at yung belief nila silang dalawa. So, bagay nga silang magsama. So, ngayon nag-online selling sila. Ayun, sana maging successful yung ginagawa nila. At ayun nga, tinatapatan nila si Mr. Nawat sa tuwing naka-live si Mr. Nawat, tatapatan naman nila yon. And ayun, sinasabi nila, marami naman daw nanonood sa kanila. So, ayun yung update sa kanila ngayon. Nagtitinda sila sa online. Pero good yan, ha? So, yon. Kasi at least naka-move on sila. At least naka-abante sila sa mula doon sa talagang kinalulubugan nila na iyak sila ng iyak at hirap na hirap sila. At least ngayon, di ba, maganda ang pinatunguhan nila. So, yun. Ipagpatuloy lang nila yan at malay mo, di ba, malayo ang marating nila dyan. Kung hindi man sila nanalo ng Miss Grand, baka dyan panalo sila at maging milyonaryo sila ng bonggang-bongga. Di ba? Diyos ko, nakakaloka. Talaga naman seryosohin. So, ayun nga, sabi nga ni Madam Teresa, hindi daw niya naiintindihan yung ina-act ng dalawang to. At hindi nila naiintindihan kung bakit nga na ganito yung nangyari. So, yun. So, ganun din si Impa. Sabi ni Impa, dapat ilagay nila sa sarili nila na ang laban nila ay walang kasiguraduhan. Pwedeng panalo, pwedeng hindi. Pero kung si Mr. Nawat, kung ito ay ipinanalo, panalo kaya si Mr. Nawat sa kanya? So, I think, hindi ko alam. Charot. So, ayun lang. So, sa ngayon, hindi pa talaga nilalagyan ni Mr. Nawat ng second runner-up dyan kasi meron ng bagong national director ang Miss Myanmar. So, yon sa Miss Grand Myanmar. At ito nga, yung first runner-up nila nung nakaraang taon na kung saan taga Myanmar. So, ito na yung bago nilang
bago nilang national director. And then, umaasa si Mr. Nawat na makukuha niya nga itong si Miss Grand Myanmar. Kasi, di ba, syempre, para ipagpatuloy yung tungkulin niya bilang Miss Grand at ayun. So, kung magpapasakop siya doon, umaasa pa rin si Mr. Nawat na makukonvince niya etong si Miss Grand Myanmar na maipagpatuloy yung duty and responsibilidad niya as a second runner-up. Di ba, ang bait sa kanya ni Mr. Nawat? Kumbaga parang binibigyan talaga siya ng chance at hinihintay siya. Pero ang balita ko, hihintayin lang siya hanggang sa 7. Ganon. Sa 7 ng etong November 7, hihintayin lang siya hanggang 7. Then after nyata, mag-a-announce na sila ng bagong second runner-up kung talagang hindi na siya babalik. O, di ba? So, talagang inintindi siya ni Mr. Nawat kasi nga, bata pa nga daw at hindi daw alam ko ano yung mga nagiging desisyon or bara-bara lang daw ng desisyon. So, in fairness naman kay Mr. Nawat. So, yon. So, di ba, ang ganda pa rin ng motibo ni Mr. Nawat sa kanya hanggang ngayon na hindi pa dinadagdagan ni Mr. Nawat ng kandidata dyan. Top 9 pa rin sila ngayon. So kasi talagang ibinigay talaga sa kanya yung space na second runner-up kasi yun talaga yung deserve niya. Di ba? So yun, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ninyo, kaya-kayang manalo ni Myanmar kung sasali to sa Miss Earth or sasali siya sa Miss Universe? I-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon. So syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.